po nung nakaraan, kitang-kita natin yung mukha ni Ate Jennifer na sobrang namayat na siya, sobrang stress siya. Hello guys! Welcome again sa aking YouTube channel, Kalingap Grace Official. For today's video, ayan, reactionist muna ang beshi niyo. Oh yes! Dahil wala nag-reaction sa aking video, ako na lang, diba? Pero ano po yun? Hindi, gusto ko lang pong reactionan yung aking video patungkol po dito kila Tatay Francisco and Ate Jennifer. Ano po, gusto ko po kasi talaga nga matulungan sila at may makapansin sa kanilang sitwasyon at kaawa-awang kalagayan ngayon, especially po si Ate Jennifer at si Tatay Francisco. Ano po, kung mapapansin nyo po sa last video ko po nung nakaraan, kitang-kita natin yung mukha ni Ate Jennifer na sobrang namayat na siya, sobrang stress siya, kaya sana po wag po natin siyang i-bash kasi po hindi nga po ganun kadali mag-alaga, kaya Lola Ninita marahil merong mga pagkukulang, kaya lang po ngayon medyo naintindihan ko po si Ate Jennifer kasi nga po ayan, kaya pala po siya ganyan ngayon kasi po meron po silang malalang yung mabigat na sitwasyon na kinaharapan po, especially dito kay Shane. So, sa mga nagko-comment po, hindi po si Kuya Rodel yung may sakit and hindi po si Lola Ninita. Kasi yung ibang comment doon, may nag-comment na, yan kasi sigarilyo. Tapos yung isa naman, dahil daw sa aso ni Lola Ninita, kaya siya nagkasakit. So, yan, linawin natin, hindi po si Lola Ninita ang may sakit at si Shane ang may, wait. Hindi si Lola Ninita ang may sakit at si Kuya Rodel. Ano po, hindi po sila ang may sakit. Si Shane po ang may sakit. Ano po, ang kanya pong sakit ay hindi pa po masyadong malinaw din kay Ate Jennifer. Kaya nga po siya ay nangangamba. Siyempre, alam natin yan, mga nanay. Usapang nanay na lang. Bilang usapang nanay, alam natin kung gaano kasakit sa ating mga ina pag may karamdaman ng ating mga anak. Lalo na ngayon, kasi hindi talaga nila totally alam kung ano talaga yung pinakapunot dulo or ano talaga yung sakit niya. Pero base dun sa mga reseta, so thank you kay Ate Grace kasi pina-check ko din sa kanya is acid. Kaya lang yun pa, may question pa din, diba? Kasi nagsusuka siya ng dugo, pero hindi po siya sa TB, kasi wala naman po siyang ubo, hindi rin po siya nilalagnat, wala. Tsaka, 2 times na po siyang nagpa-x-ray at negative po, kasi nga po, 2 beses siyang in-x-ray, kasi nga po yun nga yung nararamdaman niya is, kasi parang pang TB din siya, kasi nasakit nga din yung likod, and then nagsuka ng dugo, kaya lang hindi talaga siya umuubo, wala din siyang plema, and then wala din siyang lagnat, kaya 2 times po siyang na x-ray, kaya yun, negative po talaga. Ang sumasakit po sa kanya is yung sa may sikmura, tumatago sa likod, and then yun nga yung nagsuka siya ng dugo, kaya naisa na ni Ate Jennifer na, yun nga po yung nais ni Ate Jennifer bilang nanay, nais po niya na malaman talaga. Kaya po, sana po sa may mga mabubuting puso, yan, sa nais pong tumulong na mapa-ultrasound si Shane para po malaman talaga, kumbaga magkaroon siya ng makampante din sa Ate Jennifer para malaman kung malala ba yung sakit talaga or hindi, kung acid lang naman talaga or meron pang iba, 'di ba? Kasi iba yun yung sa tingin ko na mabilis nakapapayat kay Ate Jennifer at talagang kitang-kita natin sa itsura niya, talagang stress na stress siya. Diba, syempre, hindi ganun kadali alagaan si Lola Ninita. Alam naman natin, laging magkaway si Lola Ninita at si Ate Jennifer. And then, meron pa siyang pinoproblema sa anak niya, kay Lola Ninita pa. So, kaya, ganun po yung kalagayan ngayon na Ate Jennifer. So, sana intindihin natin. Usapang nanay na lang po, kasi
mahirap po talaga. So sana po sa may mga nais tumulong, kasi ang bala ko po sana, meron na pong isa na nais pong tumulong sa ating sponsor, yan kay Ate Kikay Mix, yan, salamat po kay Ate Maring Mayor Romeo, nahihirapan ako. Kikay Mix kasi yung FB account niya. So siya po ay magbibigay na po ng tulong para kay Tatay Francisco pang pa-check up. Yun naman din po yung kay Tatay Francisco, so para din po mas maagapan, and then maano natin yung sa mata niya, mai-check up talaga kasi lumalaki po yung niya sa mata, and then nasa may itim na, para na po siya laging pakiramdam ni tatay is may puwing sa mata, and then lumalaki po yung bilog na yun dito sa itim. Kaya praying na maagapan po kaya yun po talaga yung nais namin, na maagapan sana natin habang maaga pa, lalo na si tatay, mas kawawa pong sitwasyon, paano pag nabulog po yung isang mata niya. So syempre mahihirapan po siya na makapagtrabaho at umakyat lagi sa bundok araw-araw, hindi po yun madali kasi 'di ba pag hindi kami nagbo-vlog, kagaya nung nakaraan hindi kami nag-vlog ng matagal, nakasusurvive po si tatay kasi sobrang sipag ni tatay. Araw-araw po siya nasa bundok, nag-uuling siya, nagtatanim. So yun po yung nakakapag-survive kila tatay. Paano po kung sakaling magka-diferensya yung mata niya, na wag naman po sana, edi po yun, malaking problema po yung kila tatay, especially kay nanay, diba? Kasi wala naman po ibang nag-aalaga kay Nanay Esmeralda kung hindi si Tatay Francisco lamang po. So meron na po tayo isang sponsor na nais pong magtulong para mapa-check upan. Kasi po mas maganda po na may ma-check upan, kasi po para yung kung para maagapan, unang-una maagapan, and then para mapanatag din sila. Mapanatag sila, especially si nanay, si tatay, mapanatag siya, si Ate Jennifer, at yung anak niya. Kasi iba yung nagagawa sa kaiisip, di ba? Ako naggaling pa lang din ako sa sakit. Iba yung nagagawa, sa sobrang nakakapaya talaga ako. Nakakapaya talaga yun. Tingnan nyo lang ako nakaraan, sobrang payat ko, stress na, and then nandun na yung takot. Ako kasi talaga hindi din ako ako naman yung taong ayoko malaman yung sakit ko, kaya hanggat kayang tiisin ko, kasi para pag nalaman ko yung sakit ko, parang doon ako lalo na pero thank you Lord kasi nalampasan ko yung mga nangyari sa akin nung nakaraan. And then ito nga yung kay Shane, kaya nais natin maagapan kasi baka kagaya nung sa akin. Kasi puro sa akin is acid lang yan, acid, and then take ng gamot, lalo pong lumala. Kaya nung naoperahan, kailangan ko palagyan ng tubo kasi parang kumalat na yung basta siya na yun, ang hirap i-explain. So yun mga kalingap, ang plano ko po kasi ngayon is isasabay na natin si tatay at si Shane pagpunta sa diet, kasi wala po ditong ultrasound sa Panganiban, and then wala din po dito nag-check up sa mata, sa diet lang po talaga. So malayo po dito yung diet sa amin, kaya kung makalikom po tayo ng pampa-check up and then ng pangpa-ultrasound, so isasabay na po natin yung dalawa para po isahan na lang din po ng pagbiyahe. So yung kay Ate Kikay naman po, hindi ko po alam yung ipapadala niya kung magkano, and then basta po siya po ay tutulong po sa pagpapa-check up ni tatay. So sana po yan, panawagan po ulit sa ating lahat na nais pong tumulong. Yan, tulungan niyo po sana kami na mapa-check upan si tatay sa mata at mapa-ultrasound si Shane. And yun lamang po, maraming salamat, and please do subscribe my channel, Kalingap Praise Official, Kuya Bal, Ate Edna Kalingap Rob, at ang lahat po ng Kalingap, and maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, at pa-share na rin po, and pa-like, at sa mga hindi po nag-subscribe, subscribe po and click the notification bell. So ayan po ang inyong Kalingap Praise reactionist for today's video. Ayan, salamat po, God bless. So God be all the glory. Bye-bye.